last nga higayon atong patalinghugan ang atong tema mahitungod gyud sa spiritual discernment o puno na usab kita sa mga pagpadayag sa mensahe sa Ginoo miaging mga Domingo nga nagasintro gyud sa maong tema about discernment og dining taknaa adto kita sa bottom line no sa spiritual discernment, and it is all about discerning and choosing God's will. Pag yung natog spiritual discernment, that is ability to choose right and wrong, good and evil. Ang pinakas ilalom gidana ang tanan nga maayo o tanan nga truth diha gyud magsukad sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang tanan gyud nga butang nga kabubuton sa Ginoo nagin sa tama. Munang ang bottom line sa tanan gyud is ang kabubuton sa Ginoo. Munang this time ato gining tukion ang discerning and choosing God's will. Ang text nga atong patalinghugan nga diha pud na sentro ang tanan sa Romans 12:2. Ingon diha, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Unahon nato ang the importance. Unsa ka importante gyud kanato nga masabtan gyud unsa gyud ning God's will. Atong tan-awon nining taknaa unsa gyud kini ka importante nga masabtan gyud nato unsay God's will. Ang God's will sa atong text ingon diha good and pleasing and perfect. Unang paging nato niya na ang kabubuton sa Ginoo is the most safest pathway of life. We are in a journey ngadto paingon gyud sa plano sa Ginoo. Og ang safest, most safe gyud nga dalan is we are in His direction. We are in God's leading. Safety kita diha tanan. Kita kuyawan diha. Ang safest way is always the one God leads. Moabot gyud tas destinasyon kung atong tan-awon nga it is good and perfect. It will bring us a bright future. Malampuson gyud ingon sa Jeremiah 29:11 nga you will prosper. For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Ang sikreto nga dalan diha nga safe kaayo kung kita ni subay sa kabubuton sa Ginoo. Mao nang una. And also the most splendid pathway of life, the most glorious pathway. It is perfect, perfecto gina no nga dalan paingon ngadto sa kalampusan ug kadaugan. Tungod kay mayong glorious pathway kana nga dalan puno sa reward. Most rewarding nga pagkinabuhi is walking where God leads. Kung asa gyud naggiya ang Ginoo, mao gid na siya ang most rewarding. Daghan kay tag madawat nga reward. Daghan kaayoy nagpaabot kanato sa unahan when we walk kung kita nagsubay gyud sa iyahang kabubuton kung asa ang iyahang direksyon. Mao nang perfect gyud o good ang kabubuton sa Ginoo. Usahay nila nato masabtan sa atong pagkinabuhi tungod kay murag lisod ang kabubuton sa Ginoo. Mo nang two pathways of life na ay sigpit na ay hawan. Daghang gimulakaw sa hawan kay hayahay kayo simentado kay easy pero kining sigpit nga dalan gamay ray musubay tungod kay lisod kinahanglan sakripisyo. Yes, dili kini popular nga dalan ang will sa Ginoo. But think of this, it is always the best. Ang way sa Ginoo, ang dalan sa Ginoo, ang iyang kabubuton, always gina the best. Ngunang perfect, ang uban musita lang gyud sa better, good, best. Ang uban diya lang sa better, no. Pero ang perfect gyud nga will maoy nindot kaayo. Daghay mga tao nga musettle lang gyud sa kanang permissive will sa Ginoo. Naay permissive will ang Ginoo. Example ana sa Bible si Hezekiah, pertigid niyang ampo kay giingnan na sa Ginoo. Will na gyud sa Ginoo nga Hezekiah, I will take your life, dihara ko to bang imong kinabuhi. Pero nihangyo gyud si Hezekiah nga ayo si sakit. Mo nang na-extend og 15 years kay gitubag sa Ginoo. Pero that is not the ultimate will of God. Permissive will. Gitugutan na lang gyud sa Ginoo. But remember, naay consequences ang permissive will sa Ginoo. Siyam kahibaw mo gid unsay the best, pero nagkuan lang ka unsay better maayo basta malipay ka. Pero remember, nga kahibaw gid ang Ginoo nga di gid na maayo sa unahan. Mo nang si Hezekiah nagka-problema ang iyahang anak si Manasseh, evil kaayo nga king sa Israel.
So kung ituman lang unta siya to, di kita makaangkon og Israel ug grabe kay ka dautan nga hari mo nang permissive will. Yes, naagi permissive will labi nag kanang maghilak-hilak kita kay atog yung pangayoon sa iya. Makita bunik na sa mga young people or kanang magminyo na. Siya na magyud Ginoo. Siya na gyud imo nang will, pero dili ang will sa Ginoo. Nga dili na siya mao ang right person sa imo kay kahibalo gyud ang Ginoo what is best ug kahibaw siya sa unahan. Pero kay nahigugma magid ka og perdig yung uros-uros na kaayo o nang permissive will. Tugutan gyud kay maghilak-hilak makagiampuan gid nimo pero di gud unta na mao o nang permissive will. You will suffer consequences sa imong pagkinabuhi sa kaminyoon. You will face consequences. Patway gid sa Ginoo, glorious gina. Basta mutuman lang kita sa yaha. Musubay lang kita sa iyang kabubuton dili ang atong emosyon. Then second, we go to the instrument to have this God's will. Kung sa instrumento sa Ginoo sa atong text ingon diha, do not conform any longer to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind. Di gina mahitabo kung wala ang pulong sa Ginoo. The word of God will renew our mind. Ang atong mind puno sa prinsipyo sa kalibutan, mga pagtulunan sa kalibutan, di na mausab kung wala ang pulong sa Ginoo. Munang ang pulong sa Ginoo mao gyud instrument matransform siya ang gitawag nga mag-reveal sa will sa Ginoo. Pinaagi gyud sa iyahang pulong. I-reveal niya ang iyahang will diha gyud sa Biblia. Munang if we seek for God's will, unahon gyud nato ang pulong sa Ginoo kay wala gyud will sa Ginoo nga mo contradict diya sa iyahang balaang pulong. It reveals direction sa atong kinabuhi. Ingon diya sa Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Siya gyud maghayag sa dalan sa atong kinabuhi nga di kita mahitong pawak sa kadautan. Munang it brings light. It reveals our direction. Kung di ta mutuman gyud sa iyang will, masaag gyud ta manang atong kinabuhi na mga consequences. It reveals through identity. Siya ang mag-reveal ang pulong sa Ginoo. Sama sa bata nga babae nga ang iyahag yung pagtuo nga pangit siya, wala siya bili, dili siya importante, pero sa dihang nagbasa sa pulong sa Ginoo sa Psalm 139:14 ingon diha, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. So nahibawan niya karon na siya'y kadasig o makapanghambog na siya nga she is wonderfully and unique siya, nindot kay siya, wonderfully made. So daghay magsapir gyud sa identity crisis kay mao gid na wa mo reveal ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unang it reveals our true identity. Pag di ka mo basa sa pulong sa Ginoo, sige pa perminti mahiagom sa linglan ni Satanas. Then it renew our mind through His Word. Siya gyud ang usab sa atong unahuna. Siya ang agent sa transformation. Ang pulong gyud sa Ginoo. Kung kita mo immerse, mo meditate sa pulong sa Ginoo, ang Holy Spirit mo work sa atoa nga maghatag kanato guidance sa atong thoughts. Ug ma-renew ang atong unahuna. Sama sa babae nga bata ganiha, na-renew iyang mind. Di na atong mind nga wa koy bili, dili koy importante. Mo nang ang uban mag-seek og kana ditong i-boost ang ilahang confidence dito sa mga worldly nga mga activities. Okay ra man kay ma-boost man ang akong confidence. Basaha ang Biblia, you will know that you are important, you are great. Ngunang mausab ang imong hunahuna, dili na hunahuna nga naa sa kalibutan. Ngunang ma-renew gid ang atong mind, ma-discern nato ang iyang will, ma-embrace nato ang iyang will, and it is pleasing and perfect. The word will purify. Mag-purify siya sa atong kinabuhi. Ingon diha sa Psalm 199, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. Ingon po diha follow up sa John 15:3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Ang pulong gyud makahugas, makapurify sa atong kinabuhi. Siya gyud maka-renew sa atong mind. Pag renew atong mind, hunahuna maginitanan nato ang makapilde sa tuwa. Pag ma-renew na, we can see sa perspective sa Ginoo, mausab ang atong kinaiya. Mausab ang atong mga pagabuhaton. Munang instrument. Ikatulo, ato ta sa mga interruptions na ay mga butang gyud nga mohinder ug mo resist sa will sa Ginoo sa atong kinabuhi. As we journey with God, we will face crossroads. Na ay mga crossroads nga mo challenge sa atong loyalty to His will. Kahibaw ta sa will sa Ginoo pero naagin na yung mga resistance.
Unang tanaw na to ni mga butanga unsa kini? Ingon diha, pattern of this world. Do not conform any longer to the pattern of this world. Worldly, no, worldly distractions. Pattern of this world ni siya. Riches, pleasures, and worries of life. Mutsok yun sa will sa Ginoo. Ingon diha sa Luke 8:14, the seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Unang naiwil lang Ginoo, gipadayag na gyud, pero ang mga kalipayon, ang mga kabalaka, ang mga riches, mahimo siyang muilog, and you cannot walk in the will of God kung naaning mga worldly distractions. Remember that these things, kini mga worldly distractions, mo create kini og spiritual blindness sa atong kinabuhi. Butaan ta. Daghang gyud mabutaw gyud sa kwarta, tan-aw ra gud na ron. Bisan ang atong justice system mabutaan gyud. Klaro na kaayo masayop. Di na gyud makita pag maayo. Basta naa na gyud ni mga butanga. Pleasures, money. Muna worldly distraction. Ikaduha, fear of men and the unknown. Kahadlok sa tao. Mababagan gyud ang kabubuton sa Ginoo. Mahadlok ta unsay isulti sa tao. Mahadlok tang mawadag barkada, mahadlok tag mawadag relasyon, hadlok mawadag trabaho, fear of men and the unknown. Lack of faith, that is lack of faith. Hadlok ka unsay mahitabo sa unahan. Ano ingon diya sa Proverbs 29:25, fear of man will prove to be snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Ikatulo nga hindrance or interruptions sa will sa Ginoo is impatience and presumption. Ato na ning naisgutan miagi nga kining impatience, daghan na gid ko ka experience ani kana bitang gusto nimo paliton dayon kay ganahan ka nga naa gid untay mas lig-on pa tuwa lang sa Shopee moabot pag isa ka semana pero nani naman kay paliton kay gamiton na nimo tempting kaayo. Unang impatience maunta ni will sa Ginoo nga gusto sa Ginoo pero magdadali man ta magbinyo og sayo kay ana mo na gid ning lalaki ha. Di gyud maayo. Ang will sa Ginoo mababagan gyud. Kung impatience in for the revelation awaits an appointed time, it speaks of the end and will not prove false. Through it linger, wait for it, and it will certainly come and will not delay. Una ang Ginoo iya gitang pahuwaton because waiting is a proof of faith. Nihulat gani ka nagi kay pagtuo sa iyaha. Nya presumption ingon diha sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end it ends in death. Nagitay mga prinsipyo usahay nga tama man ginakong ibuhat, will man gini sa Ginoo. Presumption lang na. Read the Bible. There is a way seems right pero it ends in death. So presumptions babag na sa kabuton sa Ginoo. And also lastly carnal desires. Ingon diha sa James 1:14, for every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Oni kining atong karnal, no? Karnal, unod nun nga tinguha. Karnal, gusto pud sa Ginoo, gusto pud sa kalibutan. Tunga-tunga, karnal nga mga katawhan giingon ni Paul diha. So ang ato yung unod nun mga tinguha, mo tempted sa tua. Nga dili ta gusto sa will sa Ginoo. Emotion gusto ginako ni. So remember nga dili na will sa Ginoo. Adto ta sa the ideal requirement. Unsa gyoy ideal nga gikinahanglan aron kita maka-choose mo align sa will sa Ginoo. Mao gid ni ang sekreto sa tanan. Surrender. Luke 22:42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done. Ang God's will kasagaran gyud dili uyon sa atong will. Mao nay atong tanawon. Dili gyud gusto ni Abraham nga ihalad si Isaac. Bisag si Jesus naagid siya prayer diha nga if possible mo blabay ni nga kalisod. Kung di nato itugyan mo surrender, ang atong kaugalingon di ta makaangkon gyud sa kaubuton sa Ginoo. Mubabag gyud, mubabag kining atong ambisyon, ang atong preferences, ang atong self-centeredness. Kay mao gini ang gusto nato. Ingon diha sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Pag dili ka mag-crucified with Christ, dili gyud nimo mag-crucify ang imong mga gusto, mga tinguha, mga ambisyon nga dili nakabubuton sa Ginoo. Unang diha nato makita nga ang iyahang mga will usahay dili logical. Dili logical nga ihalad ni Abraham ang iyang anak. Walay sense. Pero ang atong tanawon it carries eternal significance. Noah dili logical, walay sense nga maghimo siya og arka tuata sa bungtod niya walay uwan.
It is not logical for naaman nga musawm kapito, unsay sense sa kapito. Pwede raman ka usara. Ngunang ang will sa Ginoo lisod yun kaayo, kinahanglan yun siya og surrender. Kinahanglan og tugyan na to ang atong mga hunahuna, kabalaka, ang atong mga preferences, ang atong gusto, ug mao kanay susi gyud sa tanan nga kadaugan sa kinabuhi. True discipleship is measured not just by what we believe, but our willingness to submit every decision, dream, and desire to the Lord. Mao na ang importante gyud sa atong kinabuhi. Then ang surrender mo resulta gid na sa obedience. Mutuman na gid ta. James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Ang humility is a crucial thing kung gusto ta mo align sa will sa Ginoo. Pagpaubos o pagtuog yun. Pagtuog yun nang muubay ka. Tungod kay faith is acknowledging that God knows what is best. Pag di ka muubay, wala gi ka nito sa Ginoo nga the best ang iyaha. Ang imuhang pagtuo nga the best ang imuha. Mo that is not faith. Mo nang obedience is acting in faith. Lastly, unsay impact ani sa atong kinabuhi in aligning our will to God. If we choose God's will, unsay epekto ani sa atong mga kinabuhi? Positive, no? Mga benefits nga atong maangkon sa atong kinabuhi. Remember that obedience brings blessing. Panalangin gyud pag kita mutuman sa kahubuton sa Ginoo. Una nga panalangin, peace and contentment. Ingon diha sa Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pag naa ka sa linya sa Ginoo, if you are following His will, wag kay kabalakan, at peace ka, dili ka guilty. Bisan pag nalipay ko ani, kay natuman ang ka kung gusto, pero makonsensya gid ka, kay wala ka sa iyahang will. Peace and contentment, kay kabalota nga, we are where exactly God wants us to be. At peace ta diha, na ang peace and contentment. Then also, power and productivity. Pag naagi ta sa kabuton sa Ginoo, remember nga when God is leading you, siya po mag-empower kanimo. Siya gyud magpuno sa imo sa pagkinahanglan aron mag-angkon ginimo ang iyahang mga plano. Paghatag siya gahom, no, ingon diha sa 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and godliness. Ang iyang gahom magpuno kanato sa tanan natong gikinahanglan nga magkinabuhi gyud tungod sa atong pag-ila kaniya. Mao nang power and productivity, mabungahon ka, daghang gibunga basta ang Ginoo nag-empower sa imuha. Pag naagani ka sa iyahang gusto, siya ay magtagbo niya na. Pero kung naka sa imong gusto, ikaw mag-provide sa imuhang mga pagkinahanglan. Ikaw maning kamot, pero if you are in His will, bisan paglisod na kaayo, siya mag-empower kanimo. Mo nindot sa kinabuhi nga we are in His will, kay puno ta sa pagka-epektibo ug mapulfill ginato ang purpose sa Ginoo. We know makabot ginato tong iyahang promise nga, for I know the plans I have for you, plans to prosper you. Tungod kay unsa may mga kalisod sa unahan, mga trials, challenges, tagahan ta niya gahom nga makahimo niya na. Pero kahibaw ta watas kaubuton sa Ginoo, di ta maka-assure nga sa atong mga pagsulay, mga kalisod nga naangkon karon na ang Ginoo, because we are outside of His will. Ngunang importante gid kaayo nga mahibaw gid ta ug makasure kita nga we are at His will. Kay puno ta sa gahom og pagkamabungahon. And also purpose and fulfillment. Pag naa ka sa iyahang direction, moabot gid ka dito sa destinasyon. Pero guwa ka sa iyang direction, mo hihiwi ka, malangan gid ka o basaa gid ka. Maangkon na to ang purpose sa Ginoo. For I know the plans I have for you, plans to prosper you. His purpose is to prosper us. Ang iyang purpose to enjoy life sa mga Israelites ngadto sa Kanaan, pero kung dili ta mutuman naagi wa kaabot sa Kanaan, daay mga Israelites nga namatay ra po diha sa wilderness. Wa na enjoy ang purpose nila nga they are chosen, selected people alang sa kahimayaan sa Ginoo, alang sa kadaugan o kalampusan. Mo nang dili gid matuman ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi, walay fulfillment diha sa gisaad niya sa Biblia. And also protection and guidance. Puno ta sa protection sa Ginoo. Puno ta sa iyahang paggiya. Ingon diha Psalm 91:1, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Naa ka sa iyahang shelter, protektado gid ka. Samara na sa siya ang atong magbalantay sa karniro, kita mga karniro. Kung naa ka sa iyahang pagmando, kay siya ang magbalantay, dito ta adto. Ug di ka maminaw, magpabilin ka, di ka kaangkon sa proteksyon. Patay ka sa lubo dinhi, daghay ka away.
pero kung nagsunod ka sa iya ha, you're under His protection. Pero kung naghimo-himo ka ginuha, di ka mo uban, di ka mo follow sa iyahang direction, nagka-problema kita. Kay we are not under His protection. You cannot assured nga you are under His protection if you are outside of His will. Maugid ng klaro diha. As shepherd will guard his sheep, pero kung dili ka muuban sa iyaha, magpailalom sa iyahang proteksyon, unsaon nimo pag daghay nagpray og long life, pero paggamit sa ilahang lawas giabusahan. How can you pray for long life nga ikaw mismo wa mo submit sa direction sa Ginoo nga dapat ampingan nimo imong lawas? Ingana, protection and guidance will cover us. Sama kang Daniel, bisag unsay nahitabo kang Daniel, lisod na kaayo, patyon siya, pero protected siya under sa mouth sa lion. Di gyud makahilabot kay he is under God's will. Kabubuton sa Ginoo nga di siya mamaka, kabubuton sa Ginoo nga dili siya gyud mutugyan ngadto sa Ginoo sa mga kalaban. Naa siya sa kabubuton sa Ginoo, and God protected Daniel. And lastly, ang impact sa atong kinabuhi kung kita nas kabubuton sa Ginoo, promises of eternal reward. Ingon diha sa nindot kay nga pulong Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Dili tanan nagsimba sa Ginoo, Lord, 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 makasud sa gingarian sa langit. Sa nagkakondisyon diha, he who does the will. Daghay kahibaw sa will sa Ginoo, pero not willing to obey. Ingon diha, ang eternal reward sa langit dili gid nato maangkon. Sa kinabuhi ni Joseph, naangkon gid niya ang reward sa unahan, taliwala sa iyahang kalisod nga naangkon. Ngunang sa atong paglakaw sa kabubuton sa Ginoo, walay wasted time, walay wasted years, walay waste nga effort, because ang tanan mo gain og eternal reward. Basta na ata sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung wala, ingon diha, eternal loss of reward tungod kay we reject to follow His will. We reject to walk in God's will. Mo kinang kinitibukan sa mensahe sa Ginoo nintak na discerning God's will, importante kay because the safest path, the glorious pathway of life. Kung mo-discern ta sa will sa Ginoo, mutuman niini ma-experiencehan gid nato ang fulfillment sa God-ordained destiny. Remember, the perfect will of God is not just a destination. It is a beautiful journey of transformation, purpose, and intimacy with God. May God bless us all abundantly as we yield our life to Him. Let us pray.